my God! Takbo! Taong pilit naglalagay ng mga politikal sa lahat ng bagay kahit hindi naman dapat. Hello mga stories, welcome back sa isa na naman random reaction show dito sa ating channel Mike Stories. Ako pala si Mike, at ngayon pag-uusapan natin so mga stories but before that babasahin natin yung tungkol ito sa rider ito itong isang viral na video ngayon na nagpapakita ng kung gaano kadelikado ang pagiging maangas sa kalsada, lalo na kung wala ka namang ibubuga ng nalagay sa alanganin. Isang motorista ang nagmatapang, nagmura, pero nung nilabasan ng beng-beng, di ba? Dahil pa ang Olympic sprinter sa bilis ng takbo papunta sa pulis. Ngayon, panoorin natin yung video na to. Ito. Wait, ito. Oh my God! Takbo! Takbo siya. Vroom! Takbo niya eh. Ano? Takbo! Okay, ay, checkpoint. May baril yung May baril yung ko doon. Nagsambong ka. Utang ina nun. Naplakahan mo ba? Utang ina, may baril. Naplakahan mo ba? Dito sa may kanto, NMAX. Oh, Max, naplakahan mo ba? Muntik na ako. Nilabas ang nilabas. Oo. Saan pupunta? Pamod ng Binakayan. Binakayan. Tangina, ginit ako. May tawag kami sa Pakiano nga muna, boss. Utang ina, hindi ako nakatala. Tira. Utang ina, nagulat ako, may baril. Pero hindi ako yun. Dito siya. Parang sa hindi ikaw doon. Parang nasabi ko. Ayan mga stories talagang comedy talaga. Pero ilan mga stories. Pero ilan sa mga sentiment natin mga netizens na rin to, So, babasahin natin yung mga comment sections. Ito, galing ito isa, galing kay Roman, sabi niya, takbo mabilis, kaya maging story ka na lang. Dead ka na. Tege ka na yan. After 10 years na magsisimuli sa buhay. Sabi nga ni Jang, palamura pero palatakbo. Sabi ni Hiki, takbo at tulin sa palamura sumbong polis. Ito, sabi ni Sir Angelo, sabi niya, at tapang na to, hindi atakbo at tagal angas mo, tanggal angas mo. Okay, mga stories at talagang okay, so ito yung aking let's make it dito magiging seryoso part ako dito. Mga stories, ito yung aking reaction ko dito, quick reaction. Mga stories, pag-usapan natin to ng matino. Ito yung problema sa maraming Pilipino sa kalsada ngayon, di ba? Sa kalsada ngayon, masyadong mataas ang ego, yung nasa video, Kita nyo naman mga stories, sa ang lakas magmura, TI mo ka, ganyan. Napakaraming sinasabi habang nakasakay sa motor, Pero yung nakakita na ng beng-beng, di ba? Biglang nagbago ang iyak, Biglang nawala yung tapang, Tanggal angas, di ba? Kaya, mga stories, ito ay logical speaking dito, Kung alam mo wala kang panama, o kung alam mong hindi mo kaya ang posibleng kahinatnan ng ang aangas mo, bakit ka nagsisimula ng gulo? Hindi natin kinukonsente yung yung paglabas ng beng-beng, Hindi ko kinukonsente yun. Dahil illegal yun at delikado para sa publiko. Oo naman. Oo. Pero dapat maging aral din ito sa mga motorista na hindi ninyo kilala ang nakakasalubong ninyo. Okay?
hindi nyo alam kung sino ang may dala ng bakal o kung sino may sayad sa utak, di ba? So, napaka-ironic na pagkatapos mong magmura no, at maghamon, sa pulis ka din pala tatakbo no, para magsumbong. Bakit di mo lang ipagpatuloy yung pagmumura mo nung nakita mo yung beng-beng, di ba? Dahil alam mo na ang buhay ay hindi parang Dota o Mobile Legends pag na-respond. You have slain the enemy. Tapos respond, gano'n. Hindi ganun yan sa totoong buhay, ha? Walang response sa buhay. Kaya ang opinion ko rito, mga stories, no? Para lang ito sa, para lang itong parang bata lang yun, yung bata yung nag-aangas sa kalsada. Parang ito yung mga bata yung nag-aangas sa kalsada, nag-aamon ng away, ganyan. Pero kung pinalagyan ka na ng kapwa-bato at nasukol na, no? Biglang takbo sa nanay niya na para magsumbong. Parang ganyan din yan Di ba? Talagang, yung nanay parang sitwasyon yung parang pulis sa checkpoint Wala, hindi tapang ang pagmumura sa kalsada mga stories. Hindi tapang ang pagmumura sa kalsada. Ang tunay na tapang dito ay yung marunong kang mag-control sa emosyon mo, sa sarili mo. Okay? Dahil alam mo may naghihintay sa iyo sa bahay. Okay? Kaya hindi yung nagmamatapang ka, no? Tapos pag nilagay sa peligro, no? Pumiripas ka na ng takbo para dyan, parang mas ka na nawala ng gana. Parang, yan? Angas ka? Sabay takbo. Sabay, uy, poop, di ba? Ganun. Stop wrong rage, di ba? Stop our rage. Di ba? Hindi nyo ikagagwapo yan. Okay? So, so next topic tayo, mga stories ito. So, mga stories, no, next topic tayo, may isang topic na umiinit online, hindi dahil sa performance, hindi tayo kakaripas sa takbo ng isang kundi dahil ito sa kulay ng suot, no. Next, tayo, no, sa susunod na balita, no, dahil sa performance, hindi dahil sa performance o hindi kumaripas ang takbo, kundi ito sa kulay ng suot o kulay ng suot yon. Baga, usapan ito tungkol kay Miss Alex Ayala, siya yung tennis sensation o yung talagang tennis champion sa mga taong pilit naglalagay ng mga political sa lahat ng bagay kahit hindi naman dapat. Well, basahin natin sa poster, galing ito sa Manila Bulletin, no? Itong sabi niya dito, court culture, not politics. Ayala's tournament outfits explained. Sa post dito ng mga stories, no, sinabi niya yung may kulay na green, sinabi niya yung may kulay sa green at pink na may mga kaugnayan sa mga kilalang pangalan ng politika dito sa Pilipinas, no? Pero ang tanong, may kinalaman ba talaga sa politika ang suot ni Miss Alice Ayala? Ang sagot dyan hindi. Well, pinaliwanag sa mga suot niya, no, ito ay bahagi ng endorsement deal niya bilang global ambassador ng yung check. Hindi ko sabihin yung anong brand yun. Basta may check yun. Okay? Karaniwan talaga ang mga brand sponsor na itong tennis player ang nagsusuot na magkakaparehong colorways. Depende sa tournament o sa rollout ng brand. Okay? Kasama pa nga siya sa mga athletes na may suporta ng check na yun. Okay? Mula sa panong 2019, no, nabanggit din sa post ng mga special touches ng Che, no, para sa kanya, ay kagaya ng Sampaguita inspired hairstyle na may mga Filipino praise, no, para sa ilang accessories niya, di ba? At sa mga nagsusunod niyang tournament, may naka-line up pa siyang mga blue outfit para sa US Open, di ba? I think yung blue is parang brand din yun, yung blue part na yun, yung US Open, di ba? Kasi ang Wimbledon is white, di ba? Tapos yung blue naman yung US Open. Depende sa mga color yung sinusunod yan, di ba? Kaya merong naka-line up yan. Yung line up pa siyang blue outfit para sa US Open. So, paparating na this, I think September, di ba? Yun. So, yun yung balita dito. Ito na tayo ng diretsong punto ko dito. Ang problema sa ibang tao, mga stories, hindi na sila marunong tumingin sa bagay ng normal. Lahat na lang ginagawang political code, secret message, o hidden agenda, no? Kapag nagsuot ka na ng green, may kumpanya raw, no? Kapag nagsuot ka na ng pink,
may pinapanigan daw, no? Pag blue naman, sigurado may mag-iisip na naman, di ba? Ang tanong ko dito, mga stories, hanggang saan ba aabot ang pagka-dress o pagka-obsess, no? Pagka-obsess ng mga tao pagdating sa politika? Well, si Miss Alice Yala, no, ay isang professional athlete, okay? Nasa global stage yan. Hindi yan umiika sa local political color interpretations natin. Ang unang dapat itindihin ng mga tao sa international sports, ang suot ng mga athlete, no, madalas ay resulta ng sportsmanship o sponsorship, no? Resulta ng sponsorship, which is yung brand styling, tournament collectors, at marketing decisions. Hindi to barangay rally kineme na yan, no? Hindi ito meeting de avance shit na yan, di ba? Ito'y tennis tournament ito. Okay? Tennis tournament yan. At ito ba mas practical na tanong ko dito. Bakit ba mas focus ang iba sa kulay ng damit kaysa sa galing sa atleta? Imbes na pag-usapan natin na may Filipina tayo umaangat sa WTA Tour, di ba? Umaabot sa malalaking tournament at nagdadala ng bandila natin sa international stage. Ang usapan, naiikot sa pink ba, o yung green ba. Mali yung priority. Sobrang liit ng pagtingin sa mas malaking tagumpay. Di ba? Kaya hindi rin makatarungan ni Miss Alice Yala na gawing sisidlan ng mga political projection ng mga tao. Hindi dahil may kulay kang nakikita at may mensahe ng tinatago. Minsan, damit lang talaga yan eh. At sa kaso nito, mga stories, no? Hindi lang minsan maliwanag na nga sa report na bahagi ito ng isang brand endorsement, no? At ang tournament styling. At sa totoo niya, mga stories, no? May mga tao talagang hindi makapamuhay na walang politikang isisingit sa lahat. Parang kailangan lahat na may side, lahat may cam, lahat may kodi-kodi ganyan. Hindi ganun sa mundo eh. At hindi dapat ganun sa pagtingin natin sa isang athlete, no, na ang dapat na sentro ay disiplina, performance, preparation at results, di ba? Isa pa, kung tunay na suporta tayo sa mga Pilipino umaarangkada sa mundo, dapat hindi natin sila hinihila pababa. Yan ang problema, club mentality. Nangihila kayo pababa sa walang kwentang issue. Imbes na bigyan natin ng spotlight yung paglalaro niya, yung career profession niya, yung pressure na hinahanap niya bilang isang young Filipino athlete, nililihis natin yung usapan sa mga bagay hindi naman dapat issue in the first place. At ito pa yung pinaka-straight to the point ko dito. Ang pag-iisip mo umabot sa level ng bawat kulay may political meaning. Di ba? Yung bawat political meaning, hindi pa yung athlete na may problema. Ikaw yung sobrang nagbabasa ng bagay na wala naman talagang nakasulat dyan. Binibigyan mo ng meaning yan, di ba? Kaya mga stories, ito masasabi ko lang dito. Simple lang. Tigilan na natin ang pagkukomplika ng mga bagay na malinaw naman. Well, si Miss Alice Yala ay naglalaro ng tennis. Hindi nangangampanya ng suot niya na bahagi ng professional endorsement deal. Hindi political statement yun. Hindi political statement yun. Kung may dapat pagtuunan ng pansin, yun yung kanyang disiplina, paglago at pag-asa na mamigay niya ng mas maraming karangalan sa Pilipinas. Sa totoo lang, mas maganda pang ipagmalaki natin na may Pilipina tayong kasama sa mga malalaking pangalan sa international tennis. Kaysa naman nung mag-ubos tayo ng oras sa paghahanap ng kahulugan sa kulay ng damit na yan. Hindi lahat kailangan gawing politika. Minsan, athlete lang talaga siya na nakasuot ng outfit ng bagay ng sponsor niya. Ganun lang kasimple, di ba? Ganun lang kasimple. Kaya mga stories, no? Sa unang news sa rider, no? About sa rider, yung umaribas sa takbo. Ano masasabi niyo sa motoristang matapang lang sa salita, pero takbuhin naman pala
Sa tingin nyo ba, dapat bang panagutin yung naglabas ng Beng Beng kahit minura siya? At ito pa, ito naman about kay Alex Yala. Ikaw, sa tingin nyo ba, sobra na talaga ang paglalagay ng politika sa lahat ng bagay kahit di naman dapat? At saan dapat mag-focus ang mga tao sa kulay ng suot ni Miss Alex Yala sa performance niya sa international tennis? Comment down below at babasahin natin yan. Kung gusto niyo mga ganitong opinionated, logical, characteristic, commentary videos, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa ating baba. Okay? Mga stories, please lang supportan niyo ako by hitting the be part ko ng Ka-Stories membership plan for as low as 39 pesos a month. Murang-mura na yun. 39 pesos a month, early videos, French on the rendering video. Meron din tayo 159 a month at 399 pesos a month. Ito yung mga exclusive videos ko para sa mga Ka-Stories membership ko. At please supportan nyo lang ako. Yun lang yung ko. So, hindi na kailangan yung parang ads kasi may tendency kasi baka alam mo yun, expect ko na yan ma-reject, no? So, yun lang mga stories, yun lang masasabi ko, maraming sa panonood, no? At as always, mga stories, thank you and have a good night stories. Bye!